Nag-expand na naman si Ripple ng kanyang offerings sa kanyang crypto storage services para sa mga bangko. At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan, una po sa lahat ay ano nga ba ang Ripple Custody? Ito po ay isang bagong division ni Ripple na naglalayong magbigay po ng secure na storage at management ng digital assets para sa mga institution tulad ng mga bangko at fintech companies. Ang Ripple Custody ay may mga bagong features tulad po ng pre-configured settings, anti-money laundering risk monitoring, integration sa XRP Ledger at isang user-friendly interface. Ang Ripple Custody ay naglalayong makipagkompetensya sa mga established players sa crypto custody market tulad po ng Coinbase, Gemini at Fireblocks. Ang market na ito ay mabilis na lumalaki at hindi lang tungkol sa pag-store ng crypto. Kasama rin dito ang pag-handle ng payments, settlements, trading at compliance sa mga regulasyon sa buong mundo. Ayon po sa Boston Consulting Group, ang crypto custody market ay maaring umabot ng $16 trillion sa pagtatapos ng dekada. Ibig sabihin ay napakalaki ng potensyal ng market na ito at maraming oportunidad para sa kumpanya tulad ni Ripple. Sa katunayan, si Ripple ay nakakita ng 250% increase sa kanyang customer activity para sa kanilang custody services. Ang ilan sa kanilang mga major clients ay ang HSBC, BBVA's Swiss branch, Societe Generale at DBS. Ang mga kumpanyang ito ay nagtitiwala sa Ripple Custody para sa secure at efficient na management ng kanilang digital assets. Ngunit, hindi lang ito tungkol sa crypto. Si Ripple ay naniniwala na sa hinaharap mas maraming real-world assets tulad ng fiat, commodities at real estate ang magiging tokenized. Ang XRP Ledger ni Ripple ay nakahanda na para sa ganitong klaseng tokenization kung saan ay magbibigay daan sa mas mabilis at transparent na transactions. Para mas mapalakas ang kanilang capabilities, si Ripple ay bumili ng Metaco, isang kumpanya na nag-specialize sa crypto storage solutions para sa mga negosyo noong nakaraang taon. Sinundan ito ngayong taon ng pagbili sa Standard Custody at Trust Company, isa pong crypto custody firm. Kahit na may ongoing legal battles itong si Ripple laban sa SEC, nananatiling optimistic pa rin ang CEO ng Ripple na si Ginoong Brad Garlinghouse. Umaasa siya na maaprubahan ang isang XRP Exchange Traded Fund sa US. Sa katunayan, ang Canary Capital ay nag-file ng application para dito na magbibigay daan sa mga investors na magkaroon ng exposure sa XRP nang hindi direktang bumibili or humahawak nito. Ang net asset value or NAV ng ETF na ito ay ibabase po sa CME-CF Ripple Dollar Reference Rate at ito ay mamanage ng Canary. Ang CSC Delaware Trust Company ang magiging trustee, ngunit ang custodian para sa ETF ay hindi pa pinapangalanan. Matapos maaprubahan ang ilang Bitcoin at Ethereum ETF, naniniwala si Ginoong Garlinghouse na oras na lang ang hinihintay bago magkaroon ng sariling XRP ETF. At ayan, sa kabuuan ay ang masasabi ko po rito ay napaka-exciting po ng mga developments na ito para kay Ripple. Kaya patuloy po silang nag-i-innovate at nag-i-expand ng kanilang offerings sa digital asset space. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.